nako, siyempre tama ka, Pia. Kung kayo ay mamimili pa lamang ng mga gagamitin niyo sa darating na Todos Los Santos, aba, tiyakin ho ninyo na sulit naman yung ibabayad yung pera dahil mahirap ang panahon ngayon, di ba? Bawat sentimong ginagastos natin, kailangan ho, yan ay talagang pinag-iisipan. So, ano ba yung mga kailangan natin dalhin kung balak natin mag-overnight o parang picnic-picnic sa mga sementeryo? Eto, alam ba, may bibili ho kayo ng tent at saka malalaking ganitong mga payong. Make sure na hindi po yan butas dahil kung hindi, kapag umulan, lalampas din ho yung tubig dyan at mababasa din yung mga magko-cover dyan. Siyempre, eto, nakita nyo, upuan ho ito. Yan, upuan. Pero alam nyo ba na ito ho ay pwede maging tungkod. So, napaka-ano ho nito, napaka-useful sa ating mga grandma and grandpa. Sa lahat ho ng mga kailangan, pag naglalakad, meron na tayo. Meron ka nang tungkod, may upuan ka pa, okay? Siyempre, kailangan ho may mga, mas maganda rin kung meron tayong mga water jug, no? Lalagyan ho natin ng inuming tubig kasi hindi na ho kayo bibili kasi baka hindi kayo sigurado doon sa bibilhan ninyo, baka marumi yung tubig. So magdala na ho tayo ng sarili nating tubig, yung mga Tupperware. Kasi pagka may marami tayong kasamang bata, kailangan may dala tayong mga pagkain, mga kukutin. Make sure na kapag bumili kayo ng mga ganitong Tupperware, amoyin ho ninyo kasi may mga plastic na nabibili, may mga amoy. So, yung mga nagbabalak ko naman na mag-overnight o parang camping, parang picnic, meron ho kayo dapat ganitong dalang mga higaan, lalo na kung may dala kayong mga bata dahil yung mga bata, alam niyo naman, walang oras yan, lagi inaantok. So, meron ho silang mahihigaan. Kung medyo malamig ang panahon, kailangan may dala tayong blanket for the babies. Yan. At eto ho yung iba-ibang klase ng payo, may maliit, may pampamilya. Kailangan din may dala ho tayong kapote. Kung meron naman tayong dalang sasakyan, dalhin ho natin ito kapote kapag biglang umulan. Ayan, di ba? Eto, kung marami tayong kasama mga bata, make sure na meron ho tayong madadala sa kanilang mga kapote dahil alam niyo naman kapag huundas, kadalasan ay umuulan. Ngayon, kung aabutin ho tayo ng gabi sa ating pagpunta sa diyan po sa mga sementeryo, magdala ho tayo ng mga flashlight. Kasi kung may mga madidilim na lugar tayo madadaanan dyan, hindi natin nakikita, meron ho tayo magagamit. So ito ho, napaka-useful ng mga maliliit, napaka-handy, pero useful na flashlight. At syempre, eto, kailangan may mga pamaypay din ho tayong dala dahil minsan pag may sobrang init naman ng panahon, madali ho tayong pagpapawisan. So, eto, kailangan may dala tayong ganitong mga klase ng pamaypay. Alam niyo ba yung mga usong-usong ngayon, no? Parang hindi ho ninyo, yan, mulsig pa. Di ba? Ayan, pamaypay ho yan. Pero napakagaan, napaka-light ho nito. Ilalagay ho lang ho natin sa ating bag. So, pagka tayo ay nainitan, pwede nyo dukutin at gamitin pang ano. At syempre, ang huwag kalilimutan, syempre, kandila, undas. Kapag pumupunta tayo ng sementeryo, kailangan may dala tayong mga kandila para sindihan natin sa puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay. So I hope ito ay makakatulong para magkaroon ho kayo na ideya yung mga hindi dapat kalimutan sa pagpunta ho natin sa mga sementeryo sa darating na araw ng undas. Back to studio muna tayo. Nahabol ako ng camera, buti na lang. Handa na ba kayo para sa Halloween? Ikaw, handa ka na? Okay, good. Ito na ilan sa ating mga kapusong nasa likod ng mga pinaka-nakakatakot ng karakter sa pelikula. Kung ayaw niyong dalawin kayo ng mga ito, show some respect at kilalanin niyo siya. What's this? Ngayong Halloween, masarap manood ng Pinoy horror flicks at siguradong bukod sa mga makapanindig balahibong eksena ng mga bida, inaabangan din ng mga manonood ang mga patok na pananakot ng mga horror character. Sino hindi nakakakilala sa mahaba at maputing buhok na ito, samahan pa ng nanlilisik na mga mata? Siya si Aling Lilia Kuntapay na sumikat bilang aswang sa horror flicks na Shake, Rattle and Roll series, Aswang at marami pang iba. Nag-umpisa po ako, ma'am, na gumanap sa horror movies 1983 sa pamamagitan ng pagdireksyon ni Director Gilliaga and Company. Sa sobrang epektibong pagganap ni Aling Lilia sa blockbuster horror movies, maski ang mga taong nakakasalubong niya, natatakot din. Naku, ma'am, totoo yan. Marami na po ako experience na yung mga tao po, parang takot na takot. Kumbaga, para bang sila sasabihin, gaganon sila sa akin.
Ayon kay Aling Lilia, bukod sa matinding sakit ng katawan dala ng mga eksena, minsan na siya napagkamalang totoong aswang ng mga manonood. Yun po yung panahon na lumabas yung balita na ang aswang ay lumilibot sa Metro Manila. Kaya po, kinatatakutan pati ako noon. Pero taliwas sa aswang karakter na madalas gampanan ni Aling Lilia para sa kanyang mga kabarangay at mga kaibigan, itunuturing siyang isang nanay. Sunod namin nakilala ay official bangkay ng Pinoy horror movies, si Nonong De Andres. Tao ang nagbigay sa akin ng pangalan eh. Dati, si Vic Soto, yung KM Tayan ako noon. 30 taon nang nananakot si Nonong sa pelikula at telebisyon. At tulad ni Aling Lilia, in real life ay kinatatakutan din siya ng mga tao maski hindi siya in character. Nakita mo yan, napakahaba, mga maraming bata. Pag dumaan ako, mawawala lahat yan. Basta sa gabi, napapasigaw yung iba. At sa dami ng ginampanan ni Nonong, may isang katangi-tangi eksena na maski siya ay natatakot din. Pero nung ginawa ko yung nasa loob mismo ako ng kabaong, tapos may umiiyak, may naglalamay, may kumakanta. Tsaka mismo sa eksena ng punerarya, doon ako muntik yung matayin. First time ko sumakay ng pinaglalamayan. Sina Aling Lilia at Nonong, dalawa lamang sa mga sikat na horror character sa pelikula at telebisyon. Mga karakter na lalong sumisikat tuwing sumasapit ang Halloween. Buti na lang nandito ka. Matatakotin ako eh. Ano ba? Pero alam ko ikaw, Kuya Lar, hindi ka matatakotin, di ba? Hindi. Yay! Doon ka sa amin matulog. Tuloy-tuloy ang mga kwento katatakotan dito sa unang Hirit Ghost Stories. At kung kahapon,